May sariling himig ang bawat pasilyo ng Laya Resorts. Ito ang natuklasan ni Leonardo de Vera o Leo para sa mga iilang nakakakilala sa kanya sa loob ng halos 4 na taon niyang pagtatrabaho. Hindi ito himig na naririnig ng mga bisitang abala sa pagkuha ng litrato ng perpektong tanawin ng Bulkang Taal mula sa malalaking salaming bintana. Hindi rin ito ang pamilyar na tunog ng mga humihilahod na maleta sa makintab na sahig o ang magagalang na pagbati ng mga staff. Ang himig na naririnig ni Leo ay mas malalim, mas tahimik. Iyon ang ritmikong pag-usad ng kanyang mop sa tiles, isang sayaw sa pagitan ng pagkayod at katahimikan. Ang bahagyang kalansing ng kanyang mga gamit sa paglilinis sa loob ng cart na tila isang instrumentong laging handang tumugon. Ang buntong hininga ng gusali kapag kumalma na ang lahat sa gabi at tanging ang mga ilaw na lamang sa malayo ang nagsisilbing saksi sa kanyang trabaho. Para sa marami ang pagiging isang janitor ay trabahong nasa pinakamababang antas ng lipunan. Isang bagay na kinahihihiya, isang landas na walang patutunguhan. Ngunit para kay Leo, ito ang kanyang santuwaryo. Ito ang kanyang laya. Dito sa Laya Resorts, hindi siya si Leonardo de Vera, ang bunsong anak ng isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa, ang tagapagmanang tumalikod sa gintong hawla. Dito siya lang si Leo. Ang lalaking tinitiyak na ang bawat sulok ay kumikinang na, ang salamin ay sumasalamin sa kagandahan ng paligid nang walang anumang bahid at ang sahig ay ligtas lakaran para sa lahat. Sa bawat pagpupunas, pagwawalis at paglilinis, nararamdaman niya ang isang uri ng dangal na hindi kailanman naibigay sa kanya ng yaman ng kanyang pamilya. Ang yaman na yon ay may kasamang mga tanikala, mga inaasahan, mga obligasyon, isang buhay na idinidikta mula sa kanyang pagsilang. Dito sa simpleng uniforme at sa amoy ng panlinis, natagpuan niya ang kalayaang maging siya lamang. Leos. Ang tawag na yon ay humiwas sa tahimik na himig ng kanyang umaga. Napahinto siya sa pagmumop sa malawak na lobby at lumingon. Nakatayo di kalayuan si Isabel, ang kanyang isa, ang babaeng minamahal niya, nang higit pa sa kalayaang kanyang ipinaglaban. Kumislap ang mga mata ni Leo. 4 na taon na sila, mula pa noong pareho silang nagsisimula. Siya bilang bagong janitor at si Isa bilang isang working student na staff sa front desk. Sabay nilang tinahak ang mga pagsubok. Tinulungan niya itong makapagtapos, sinuportahan sa bawat pangarap at naging sandalan sa mga panahong gusto na nitong sumuko. Ngayon si Isa ay isa ng assistant manager, isang bituing unti-unting nagniningning sa mundo ng hotel management. Isa, malambing niyang bati ang nangiti sa kanyang labi ay kasing liwanag ng sikat ng araw na tumatagos sa salamin. Nakangiti rin si Isa, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Suot niya ang kanyang bagong uniformeng pang-manager, isang kulay abong blazer na perpektong bumagay sa kanyang katawan at sapatos na may takong na marahang tumutunog sa sahig na kalilinis lang ni Leo. Maganda siya, walang duda. Ngunit may kung anong nagbago. May isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila, isang pader na tila itinayo ng kanyang bagong posisyon. Magaling ang pagkakakinis mo sa sahig, Leo. Kumikinang sabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay malikot na lumilibot sa paligid, tila tinitiyak na walang ibang nakakakita sa kanila. Salamat. Para sa'yo naman, lahat ng ginagawa ko. Sagot ni Leo, puno ng sinseridad. Akma niyang hahawakan ang kamay nito, ngunit bahagyang umiwas si Isa at itinuro ang isang dulo ng lobby. Mamaya na yan. May sasabihin lang ako, saglit, wika niya. Ang boses ay mas formal kaysa sa karaniwan. Na-promote na ako bilang full-fledged department manager. Talaga ang galing naman. Congratulations, mahal, halos mapasigaw si Leo sa tuwa. Ito ang pangarap nila, ang bunga ng lahat ng paghihirap ni Isa. Salamat, sabi ni Isa,
ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Pero dahil dito, mas marami na akong responsibilidad. Mas maraming meeting kasama ang mga big boss at importanteng kliyente. Kailangan kong maging mas maingat sa lahat ng bagay. Naiintindihan ko. Kaya mo yan. Nandito lang ako para suportahan ka, paniniguro ni Leo. Tumango si Isa, huminga ng malalim at sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na pagmamahal, nakita ni Leo ang isang pakiusap na nagpabigat sa kanyang dibdib. Leo, may hihilingin sana ako sa'yo. Ano yon? Kahit ano. Nag-atubili siya ng ilang segundo. Kasi darating ang mga investors mula sa Singapore bukas. Malaking deal ito para sa resort. Lahat kailangang maging perpekto. Tumingin siya sa mop na hawak ni Leo pagkatapos ay sa cart ng panlinis at muling ibinalik ang tingin sa kanya. Pwede bang sa mga susunod na araw, lalo na bukas, iwasan mo munang maglinis dito sa main lobby kapag peak hours, lalo na kapag nandyan na ang mga bisita. Natigilan si Leo. Ang himig na kanina lang ay payapa sa kanyang pandinig ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi niya naproseso agad ang mga salita. Pip, bakit? Hindi ba't mas kailangang malinis kapag maraming tao naguguluhan niyang tanong? Oo, pero hindi magandang tingnan. Halos pabulong na, sabi ni Aiza. Alam mo na. Ang isang janitor sa gitna ng lobby habang dumadaan ng mga VIP, nakakabawas sa class ng resort. Gusto kong ipakita sa kanila na world class tayo. Bawat salita ay parang isang karayom na dahan-dahang tumutusok sa puso ni Leo. Hindi ang pagiging janitor niya, hindi ang trabaho, kundi siya. Siya ang hindi magandang tingnan. Siya ang nakakabawas sa class. Naiintindihan mo ba, Leo, malumanay na tanong ni Aiza na tila hindi batid ang bigat ng kanyang mga salita. Para rin naman ito sa ikabubuti ng lahat. Para sa resort. Para sa career ko. Para sa career mo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Leo. Naalala niya ang mga gabing sinamahan niya si isang mag-aral, ang mga panahong isinubo na lang niya ang sariling pagkain para may maipambayad ito sa proyekto. Lahat ng yon para saan? Para itago siya kapag may importanteng tao, hindi siya nakasagot. Dahan-dahan lamang siyang tumango, ang mga matay nakapako sa sahig na pinaghirapan niyang pakintabin. Ang sahig na ngayon ay parang isang malaking salamin. Ipinapakita sa kanya ang isang refleksyon na hindi niya nagustuhan, ang refleksyon ng isang lalaking. Tila naging isang mantsa sa perpektong larawan na pilit na binubuo ng babaeng kanyang minamahal. Sige, sa wakas ay nasabi niya ang boses ay tuyo at walang buhay. Salamat sa pag-intindi, Leo. Babawi ako sa'yo, sabi ni Isa, tinapik siya ng bahagya sa braso at mabilis na tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong ay papalayo, bawat yabag ay tila nagiiwan ng lamat sa sahig at sa puso ni Leo. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak na lobby. Muli niyang tiningnan ang kanyang refleksyon. Siya si Leo, ang janitor ng Laya. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon ang kalayaang iyon ay may kasama ng kirot. Ang santuwaryo niya ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. At sa katahimikan isang bagong himig, ang nagsimulang mabuo isang himig ng pasimulang pagkadurog. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok sa pasensya ni Leo. Sinunod niya ang pakiusap ni Isa. Nagtatago siya sa mga maintenance closet o naglilinis sa mga hindi gaanong napupuntahang pasilyo kapag dumarating ang mga masasakyang van ng mga VIP. Nakikita niya mula sa malayo ang mga delegasyon, ang mga lalaki at babaeng nakasuot ng mamahaling damit. At sa gitna nila si Isa, kumikilos ng may kumpiyansa, nakikipagkamay, tumatawa sa kanilang mga biro. Sa bawat pagkakataon, parang lalong lumalayo ang distansya sa pagitan nila, isang distansyang hindi masukat ng metro, kundi ng uri ng mundong kanilang ginagalawan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga basurahan, malapit sa poolside cafe,
Natanaw niya si Isa, nakausap ang isang grupo. Ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang isang lalaking partikular na malapit dito. Matangkad balingkinita ng katawan na halatang inaalagaan sa gym at suot ang isang mamahaling polo shirt na tila hindi nalulukot kahit sa ilalim ng init ng araw. Mayroon itong nangiti na puno ng kumpiyansa, isang nangiting alam mong sanay, makakuha ng kahit anong gusto nito. Si Julian Cortez, yan bulong ni Mang Tony, ang matandang bellhop na nagpapahinga sa isang bench. Bagong operations manager. Galing daw sa isang 5-star hotel sa Makati. Sabi nila, sobrang galing daw. Julian Cortez. Inulit ni Leo ang pangalan sa kanyang isip. May kung anong kaba siyang naramdaman habang pinapanood kung paano nito inakbayan ng bahagya si Isa para ituro ang isang bagay sa malayo. Isang kilos na tila propesyonal ngunit para kay Leo, masyadong pamilyar, masyadong komportable. Nakita niya kung paano tumawa si Isa, isang tawang matagal na niyang hindi naririnig mula rito kapag silang dalawa lang ang magkasama. Isang tawang malutong at walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, naghintay si Leo sa labas ng staff exit. May dalang isang supot ng paboritong siopao ni Isa. 8:00 na nang lumabas ito, pagod ang mukha ngunit may kakaibang sigla sa mga mata. "Oh, Leo, nandyan ka pala," sabi niya tila nagulat. "Hinihintay kita." Paborito mo alok ni Leo, sabay abot ng supot. "Salamat, pero busog na ako." Nag-dinner meeting kami, sagot ni Isa, tinatanggap ang siopaw ngunit hindi ito binubuksan. Kasama ang buong team. At si Sir Julian. Yung bagong manager, sabi ni Leo, sinubukang itago ang pait sa kanyang boses. Oo. Ang dami kong natututunan sa kanya. Ang galing niyang mag-handle ng mga tao. May vision siya para sa laya tuloy-tuloy na kwento ni Isa habang naglalakad sila patungo sa sakayan ng jeep. Bawat papuri niya kay Julian ay parang maliliit na batong bumabara sa lalamunan ni Leo. Mukhang magkasundo kayo sa wakas, ay nasabi ni Leo. Sobra. Professional lang naman. Kailangan, di ba? Para sa ikauunlad ng resort, mabilis niyang sagot. Teka, mauna na ako. Ang dami ko pang kailangang i-review para bukas. Hindi na siya nagpaalam ng may halik sa pisngi gaya ng dati. Isang mabilis na tapik lang sa balikat at sumakay na siya sa paalis na jeep. Naiwan si Leo na hawak ang malamig ng siopa o pakiramdam niya, kasama itong lumamig ang pag-asa sa kanyang dibdib. Ang mga dinner meeting ay naging mas madalas. Ang mga text ni Isa ay naging mas maikli. Ang mga dahilan niya ay laging trabaho pagod o maagang pasok kinabukasan. Sinubukan ni Leong intindihin, ito ang pangarap ni Isa. Ngunit mahirap intindihin ang isang bagay na unti-unting dumudurog sa'yo. Isang Sabado ng gabi na isipan ni Leong sorpresahin si Isa. 4 na taon at 6 na buwan na sila. Isang maliit na milestone, pero para sa kanya mahalaga. Nagluto siya ng paborito nitong adobo sa kanilang maliit na apartment, isang espasyong puno ng mga alaala. Mula sa mga lumang libro hanggang sa mga litratong kupas na nakasabit sa dingding. Naglagay siya ng isang kandila sa gitna ng maliit na mesa. Hinintay niya ito. 9:00, 10:00, walang isa na dumating. Nag-text siya, Leo, asan ka na mahal? May sorpresa ako. Pagkalipas ng 30 minuto, isang reply. Isa. Sorry Leo, nasa company event kami. Biglaan, dinala kami ni Julian sa isang bagong fine dining restaurant sa labas ng Tagaytay. Team building daw. Leo, hindi mo man lang nabanggit, uuwi ka pa ba? Hindi na ito nag-reply. Pinatay ni Leo ang kandila. Ang usok nito'y tila humugis ng mga pangarap na naglalaho. Tiningnan niya ang adobong lumamig na sa kaldero, ang kaning hindi nagalaw. Ang katahimikan sa apartment ay masakit sa tainga. Dati ang katahimikang ito ay napupuno ng mga tawanan at kwentuhan nila. Ngayon napuno ito ng mga tanong na wala siyang mahanapang sagot. Kinabukasan Linggo, wala siyang pasok. Nagpasya siyang pumunta sa Laya Resorts.
Hindi para magtrabaho, kundi para maglakad-lakad. Umaasang makakahinga siya ng mas maluwag. Habang papalapit siya sa hardin malapit sa entrance, narinig niya ang boses ni Isa at ang boses ni Julian. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. Nakita niya silang dalawa, nakaupo sa isang bench nagkakape. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa kanya, narinig niyang sabi ni Isa, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Simple lang, Isabel. Sagot ni Julian, ang boses ay kalmado at mapanghikayat. You've outgrown him. Lumaki ka na, naiwan siya. Ganun talaga ang buhay. Hindi mo pwedeng hilahin ang isang tao paakyat kung masaya na siyang manatili sa ibaba. Pero may pinagsamahan kami. Pinagsamahan. Past tense, giit ni Julian. Ang tanong, ano ang gusto mo para sa future mo? Gusto mo bang habang buhay kang manager dito? O gusto mong maging vice president balang araw? Magkaroon ng sarili mong hotel? Isa, a woman with your talent and ambition deserves a partner, not an anchor. Isang partner na maihaharap mo kahit kanino nang hindi ka mahiya. Natahimik si Isa. Tumingin ito sa malayo sa direksyon kung saan nakatayo ang mamahaling sasakyan ni Julian sa parking lot. Pagkatapos tumingin ito kay Julian at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang isang pagsang-ayon sa mga mata nito, isang pagsukong matagal na nitong pinaglalabanan. Hindi na hinintay ni Leong marinig ang susunod. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang hangin ng Tagaytay na dati nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay tila sumasakal sa kanya ngayon. Partner, not an anchor. Hindi ka mahihiya. Naiwan siya. Ang mga salita ni Julian ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Bawat isa'y nag-iiwan ng sariwang lamat sa paraisong inakala niyang kanila ni Isa. Ngayon malinaw na sa kanya, ang paraisong yon ay matagal nang may mga bitak. At hindi na magtatagal guguho na ito ng tuluyan. Ang bigat sa dibdib ni Leo ay parang isang malaking bato na hindi niya mabuhat. Ang mga salitang narinig niya mula kina Julian at Isa ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan, isang sirang plakang, walang tigil sa pag-ikot. Anchor, naiwan, nahihiya, bawat salita ay sumusugat. Para takasan ang mga multong ito, ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Mas maaga siya ngang pumapasok, mas late umuuwi. Ang bawat sulok ng Laya Resorts ay naging saksi sa kanyang pagnanais na mapagod, paguri ng katawan, para hindi na maramdaman ng isip ang sakit. Ngunit kahit gaano karaming sahig ang kanyang kuskusin, hindi niya makuskos ang kirot sa kanyang puso. Isang maulang hapon, habang nagtutulak siya ng kanyang cart sa may kanang pasilyo ng lobby, isang lugar na hindi gaanong dinadaanan, napansin niya ang isang pinto na laging nakasara, Laya Creation Souvenir and Art Hub. Bihira siyang mapadako rito. Para sa kanya, isa lang itong tindahan para sa mga turistang may sobrang pera. Ngunit ngayon, may kung anong nag-udyok sa kanyang sumilip. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang bumungad sa kanya ay hindi lang isang simpleng souvenir shop. Ito'y isang maliit na galeriya. Nakasabit sa mga dingding ang mga kwadro na gawa ng mga lokal na pintor. Sa mga estante, nakahilera ang mga hinabing tela, mga inukit na kahoy at higit sa lahat mga seramika at palayok na may iba't ibang hugis at kulay. Ang hangin sa loob ay may amoy ng pinatuyong luwad at pintura, isang amoy na payapa at malikhain. Sa isang sulok may isang babaeng nakatalikod, maingat na inaayos ang mga maliliit na paso sa isang estante. Nakasuot ito ng simpleng bestidang linen at ang kanyang mahabang buhok na kulay tsokolate ay nakatirintas ng maluwag. Narinig nito ang marahang pagbukas ng pinto at lumingon. Ang kanyang mukha ay simple, ngunit may angking ganda, isang gandang hindi mo makikita sa mga magasin. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila laging may ngiti at may mga bahid ng tuyong putik sa kanyang mga braso at pisngi na tila mga marka ng kanyang pagiging alagad ng sining.
Magandang hapon po. Pasok po kayo, bati niya, ang boses ay mahinahon at malambing. Papasensya na napasilip lang, nahihiyang. Sabi ni Leo akmang aatras. Ayos lang. Halika, tingnan mo ang mga gawa namin. Ayan ng babae, lumalakad papalapit sa kanya. Ako nga pala si Clara. Isa ako sa mga artisan na nagsusupply dito. Leo, pakilala niya. Tiningnan ni Clara ang kanyang uniforme at ang cart. Ngunit walang bahid ng pagmamaliit sa kanyang mga mata. Sa halip ngumiti ito. Ang ganda ng mga gawa ninyo. Sabi ni Leo, ang tingin ay napako sa isang set ng mga tasa na may kakaibang disenyo, hindi perpektong bilog. May mga guhit na tila hindi sinadya, ngunit doon na nanggagaling ang kanilang alindog. Salamat, sabi ni Clara. Ang tawag dyan ay wabi-sabi. Isang konsepto mula sa Japan. Ang paghahanap ng ganda sa mga bagay na hindi perpekto. Kasi sa buhay, wala namang perpekto, di ba? Ang mga lamat at gasgas ang nagbibigay sa atin ng kwento. Tila may kung anong tumama kay Leo sa mga salitang iyon. Lamat, gasgas, kwento. Napansin ni Clara ang mga kamay ni Leo na nakahawak sa handle ng cart. Mga kamay na magaspang, may mga kalyo mula sa araw-araw na pagkayod. Hindi ito umiwas ng tingin. Sa halip tiningnan niya ito ng may paghanga. Ang mga kamay mo, sabi niya, kamay ng isang manggagawa. Kamay na lumilikha ng kaayusan. Natigilan si Leo. Sanay siyang ikahiya ni isa. Ang mga kamay na ito. Palagi nitong sinasabi na mag-lotion siya na masyadong magaspang na hindi bagay hawakan ng isang manager. Ngunit heto ang isang estranghero, isang artist, at nakikita ang halaga sa mga kalyo na pilit niyang itinatago. Nagwawalis lang naman ako ng dumi, mahinang sagot ni Leo na tila binabaliwala ang sarili. Hindi lang yan pagtatama ni Clara, umiling ng bahagya. Nagbibigay ka ng espasyo para sa iba. Isipin mo paano makikita ng mga tao ang ganda ng isang lugar kung magulo at madumi. Ginagawa mong posible para sa amin na ipakita ang aming sining. Ginagawa mong komportable ang pananatili ng lahat. Iyan ay isang uri rin ng paglikha. Hindi ba isang nangiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Leo? Isang tunay na ngiti ang una sa loob ng maraming linggo. Sa simpleng pag-uusap na yon, nakaramdam siya ng isang uri ng pagkilala na matagal nang ipinagkakait sa kanya. Walang paghuhusga, walang pamantayan, tanging isang tapat na pagpapahalaga sa kung ano ang kanyang ginagawa. Ngayon ko lang naisip yan ng ganyan, aminado niya. Minsan kailangan lang natin ng ibang taong magpapaalala sa atin ng ating halaga. Sabi ni Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na tila nababasa niya ang kalungkutang itinatago ni Leo sa likod ng kanyang uniforme. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Ikinuwento ni Clara kung paano niya hinuhulma ang bawat piraso ng luwad ang pasensya na kailangan ang pagtanggap na minsan ay may mga nababasag at ang saya kapag nakabuo siya ng isang bagay mula sa wala. Nakikinig lang si Leo, ngunit sa bawat salita ni Clara, pakiramdam niya ay hindi lang tungkol sa palayok ang sinasabi nito. Tungkol din ito sa buhay. Tungkol sa pagbuo muli ng sarili matapos mabasag. Bago siya umalis, may kinuha si Clara mula sa isang estante. Isang maliit na tasa kulay lupa na may isang maliit at halos hindi mapansing lamat malapit sa bibig nito. Para sa'yo, sabi niya, inaabot ito kay Leo. Isang paalala na kahit ang may mga lamat ay may silbi pa rin. Minsan mas maganda pa nga. Tinanggap ni Leo ang tasa. Ang gaspang at lamig nito sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Sa loob ng maikling sandaling iyon, sa gitna ng sining, sa gitna ng ulan, nakatagpo si Leo ng isang silungan. Hindi mula sa bagyo sa labas, kundi mula sa bagyong namumuo sa loob niya. Umalis siya sa Laya Creations na may bagong pananaw. Hindi pa rin nawawala ang sakit, pero hindi na ito kasing bigat ng dati. Dahil sa isang pagtatagpo ipinaalala sa kanya na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang posisyon,
kundi sa kwento ng kanyang mga kamay at sa ganda ng kanyang mga lamat. Ang tasang bigay ni Clara ay naging munting angkla ni Leo. Inilagay niya ito sa kanyang locker, sa staff room, at sa bawat umaga, bago siya magsimulang magtrabaho, hinahawakan niya ito. Isang paalala na may halaga ang kanyang ginagawa. Isang paalala na may ganda sa mga di-perpekto. Ngunit ang munting kapanatagang ito ay tila isang maliit na bangka sa gitna ng papalapit na dambuhalang alon. Patuloy ang pagdistansya ni Isa. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mga transaksyon na lamang, mga mabilisang kumusta, mga paalala, mga utos na nakabalot sa pakiusap. Bihira na silang magkita sa labas ng resort. Kung magkita man, laging may kasamang iba mula sa team ni Julian. At sa mga pagkakataong yon, pakilala sa kanya ni Isa ay si Leo, staff natin dito. Hindi ang boyfriend ko, hindi ang mahal ko. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw, nagpasya si Leong tapusin na ang pagpapanggap. Kailangan nilang mag-usap. Kailangan niyang malaman kung mayroon pa bang dapat ipaglaban. Hinintay niya si Isa sa apartment, ang puso niya'y kumakabog na parang tambol na, wala sa tiyempo. Dumating si Isa bago maghating gabi, mukhang pagod ngunit determinado. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa sofa at humarap kay Leo. Walang-walang ngiti, walang pagbati. Tanging isang malamig na katahimikan ang namagitan sa kanila. Kailangan nating mag-usap. Isa panimula ni Leo, ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam ko, sagot ni Isa, umupo sa kabilang dulo ng sofa, naglalagay ng malinaw na distansya sa pagitan nila. Ako rin, may sasabihin ako. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Leo, sa tingin ko kailangan na nating itigil to. Ang mga salita, kahit inaasahan na ni Leo, ay tumama pa rin ng may bigat ng isang martilyo. Itigil, ang alin? Ang 4 na taon natin. Hindi na to gumagana. Leo, sabi ni Isa, umiiwas ng tingin, ang mga matay nakapako sa isang bitak sa pader. Magkaiba na tayo ng landas. Magkaiba na ang mga pangarap natin. Pangarap, mapait na tanong ni Leo. Hindi ba't pareho lang ang pangarap natin noon? Ang makapagtapos ka, ang magkaroon tayo ng simpleng buhay, ang maging masaya. Noon, yun giit ni Isa sa wakas, ay tumingin sa kanya at nakita ni Leo ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang mga mata nito'y walang bahid ng pagsisisi, tanging isang malamig na katotohanan. Nagbago na ako, Leo. Nagmature na ako. Nakita ko na kung ano ang kaya kong marating. At para marating ko yon, kailangan ko ng mga taong makakasabay sa akin. At hindi ako yon, umiling si Isa. Tingnan mo tayo, Leo. Manager na ako. Ikaw, janitor ka pa rin. At hindi ko sinasabing mababa ang trabaho mo, pero hindi mo rin maikakaila na hindi tayo magkalibel. Paano kita ipapakilala sa mga busiko, sa mga kliyente? Meet Leo, my boyfriend, the janitor. Naririnig mo ba kung gaano yon? Kabalintuna, bawat pantig ay isang sampal. Ang pangmamaliit na nararamdaman niya sa mga kilos nito ay sa wakas binigyan na ng mga salita, matatalim, brutal at walang awa. Hindi mo ako ikinahihiya noon, isa halos pabulong na. Sabi ni Leo, ang alaala ng simpleng dalagang minahal niya ay unti-unting naglalaho. Dahil pareho pa tayong nasa baba, noon sumbat ni Isa, tumataas na ang boses. Pareho tayong nangangarap. Ngayon inaabot ko na ang mga pangarap ko. Ikaw, masaya ka na sa pagmumop ng sahig. At ayos lang yan kung dyan ka masaya. Pero huwag mo akong hihilahin pababa kasama mo. Hilahin pababa. Hindi makapaniwalang ulit ni Leo. Ako pa ang humihila sa'yo. Pababa, Isa. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Lahat ng sakripisyo para lang makaangat ka. Hindi ko hiningi yon. Sigaw ni Isa, tumayo na. Ang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Utang na loob ba yon, Leo? Yun ba yon isusumbat mo sa akin ngayon? Ang lahat. Hindi yon sumbat, mahinang sagot ni Leo. Napapagod na sa laban. Pagmamahal yon.
O baka yon ang akala ko? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Si Julian ba, tanong ni Leo? Kahit alam na niya ang sagot. Hindi agad nakasagot si Isa. Ngunit ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-amin. Naiintindihan niya ako sa wakas, ay sabi niya ang boses ay mas mahina na. Naiintindihan niya ang ambisyon ko. Nakikita niya ang potensyal ko. Sa tabi niya, nararamdaman kong kaya kong abutin ang lahat. Tumayo si Leo. Tiningnan niya ang babaeng minahal niya ng buong buo. Wala na ang kislap sa mga mata nito kapag nakikita siya. Wala na ang init. Napalitan na ito ng kalkulasyon at ambisyon. Para siyang isang lumang damit na hindi na kasya isang gamit na kailangan ng itapon para magkaroon ng espasyo para sa mga bago. Hindi siya nagalit. Ang naramdaman niya ay isang malawak at malalim na kalungkutan. Isang pagtanggap sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Kung ganon tapos na nga tayo, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit basag. Nagulat si Isa sa kanyang biglaang pagtanggap. Tila inaasahan niyang magmamakaawa si Leo, magagalit o gagawa ng eksena. Ngunit wala. Tanging isang tahimik na pagbibitiw. Aalis na ako, sabi ni Leo. Lumakad siya patungo sa kanilang kwarto, ang kwartong puno ng 4 na taon ng mga alaala, at kinuha ang isang maliit na bag. Inilagay niya roon ang iilang damit, ang kanyang lumang wallet at wala nang iba. Pagbalik niya sa sala, nakatayo pa rin si Isa sa parehong pwesto, tila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Humarap si Leo sa pinto. Bago niya ito buksan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sana makuha mo lahat ng gusto mo. Isa, sabi niya, at sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng sakit, tanging isang malawak na kawalan. Sana maging sapat yan. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Hindi na siya lumingon pa. Habang naglalakad siya sa ilalim ng madilim na langit, ang bawat hakbang ay papalayo sa buhay na kanyang binuo, papalayo sa babaeng kanyang minahal. Para siyang isang puno, sa panahon ng taglagas, hinuhubaran ng hangin hanggang sa ang matira na lang ay ang huling dahon. At nang gabing iyon sa ilalim ng malamig na buwan, ang huling dahong yon ay tuluyan ng nalaglag. Ang mga sumunod na araw para kay Leo ay isang malabong panaginip. Umupa siya ng isang maliit na kwarto, malapit sa layas sa patlang, para sa isang kama at isang maliit na kabinet. Ang bawat umaga ay pareho gising, trabaho, uwi, tulog. Ginawa niyang makina ang sarili. Ang dating himig ng kanyang trabaho na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay naging isang ingay na lamang na nagpapamanhid sa kanyang pandama. Pinilit niyang maging profesional. Kapag nakakasalubong niya si Isa, sa mga pasilyo ng resort tumatango lang siya ng bahagya at nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Nakikita niya itong laging kasama ni Julian, tumatawa, nagpaplano. Bawat tagpong iyon ay isang munting patalim na humihiwa sa kanyang puso, ngunit natutunan na niyang huwag itong ipakita. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng kawalang interes. Isang gabi pagka-uwi niya mula sa trabaho, pagod at walang gana, tumunog ang kanyang luma at gasgas ng telepono. Isang numerong hindi nakarehistro, ngunit pamilyar. Ilang taon na rin niya itong hindi nakikita sa kanyang screen. Nag-atubili siya, ngunit sa huli ay sinagot. Leo, ang boses sa kabilang linya ay ang sa kanyang kuya, si Miguel. Ang boses na laging may kasamang awtoridad at pag-aalala. Kuya, sagot ni Leo, ang boses ay halos hindi lumabas. Ang simpleng salitang iyon ay naglalaman ng 4 na taon ng distansya at hindi pagkakaunawaan. Isang buntong hininga ang narinig ni Leo mula sa kabilang linya. Kailangan mong umuwi, Leo. Bakit, anong nangyari agad? Natanong ni Leo, biglang kinabahan. Si Papa, sabi ni Miguel, at sa unang pagkakataon, narinig ni Leo ang isang lamat sa matatag na boses ng kanyang kapatid. Inatake sa puso kaninang umaga. Nasa ospital kami ngayon. Kritikal ang lagay niya. Parang gumuho ang sahig
na kinatatayuan ni Leo. Si Papa, ang kanyang amang si Don Ricardo de Vera. Ang taong huli niyang nakausap ng may sigawan at pagtatalo. Ang taong tinalikuran niya para sa inaakala niyang kalayaan. Pupapunta na ako, nauutal niyang sabi. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagsuot lang siya ng isang lumang jacket sa ibabaw ng kanyang uniforme at sumakay sa huling biyahe ng bus papuntang Maynila. Ang 4 na oras na biyahe ay parang walang katapusan. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus, bumabalik sa kanyang alaala ang lahat ang mga masasayang araw ng kanyang kabataan, ang unting paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa kanyang kinabukasan, ang araw na sumabog siya at nagdesisyong iwan ng lahat. Hindi ka mabubuhay nang wala ang pangalan at pera natin, Leonardo. Babalik ka rito, luluhod at hihingi ng tawad. Iyon ang huling mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Mga salitang puno ng galit, ngunit sa ilalim noon, alam ni Leo ngayon ay takot-takot na mawala ang kanyang bunsong anak. Pagdating niya sa pribadong ospital, agad niyang nakita si Miguel na naghihintay sa labas ng ICU. Ang kanyang kuya, na laging mukhang malakas at hindi natitinag, ay mukhang tumanda ng 10 taon. May mga guhit ng pag-aalala sa noo nito at namumula ang mga mata. Nagyakapan sila, isang yakap na mahigpit at puno ng mga salitang hindi nila masabi. Kumusta siya? Tanong ni Leo. Umiling si Miguel. Hindi maganda, Leo. Hinihintay na lang natin. Pero gusto kanyang makita. Dinala ni Miguel si Leo sa loob ng ICU. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga makina ang sumalubong sa kanya. At doon sa gitna ng mga tubo at aparato, nakahiga ang kanyang ama. Ang dating makapangyarihang Don Ricardo, ang taong kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay mukhang marupok at nanghihina. Nakatayo sa tabi ng kama si Doña Elena, ang kanilang ina, hinahaplos ang kamay ng asawa. Ang muka ay basang-basa ng luha. Nang makita siya nito, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Anak, dumating ka. Dahan-dahang lumapit si Leo sa kama. Ang mga mata ng kanyang ama ay bahagyang bumukas. Isang kislap ng pagkilala ang dumaan doon. Hirap na sabi ni Don Ricardo, ang boses ay isang mahinang bulong. Papa, sabi ni Leo, hinawakan ng malamig na kamay ng ama. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan para kay Isa, para sa kanyang sarili, ay sa wakas bumuhos. Patawad, Papa. Patawarin niyo po ako. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Sinubukan itong higpitan ng hawak sa kamay ni Leo. Wala kang kasalanan, anak. Ako ang patawarin mo. Masyado kitang pinilit. Shh, wag na po kayong magsalita. Pa, magpagaling po kayo, umiiyak na, sabi ni Leo. Ngunit umiling ang matanda. Ang yaman, ang kumpanya. Para sa inyo yan. Iprotekta nyo ang pamilya. Iyon ang mga huling salita nito. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata at ang mahinang tunog mula sa heart monitor ay napalitan ng isang mahaba at tuloy-tuloy na linya. Namatay ang hari. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng pagdadalamhati, naramdaman ni Leo ang pagbagsak ng isang responsibilidad sa kanyang mga balikat. Isang responsibilidad na 4 na taon niyang tinalikuran. Ang kalayaang hinanap niya sa pagiging simple ay biglang nawala ng saysay. Dahil anong silbi ng kalayaan kung sa huli, nag-iisa ka at puno ng pagsisisi? Ang tawag ng nakaraan ay hindi lang isang paanyaya para umuwi. Ito ay isang utos na harapin ang buhay na dapat ay sa kanya at sa proseso, harapin ang bagong bersyon ng kanyang sarili, isang bersyon na hinubog ng sakit pagkawala at isang bagong tuklas na layunin. Ang pagiging janitor sa Laya ay tapos na. Ang pagiging Leonardo de Vera ay muling nagsisimula. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang mahabang prosesyon ng kalungkutan. Ang burol ni Don Ricardo de Vera
ay dinaluhan ng mga pinakamakakapangyarihang tao sa bansa, mga politiko, mga kapwa negosyante, mga matataas na opisyal. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Leo sa tabi ng kanyang kuya at inasuot ang isang itim na suit na tila hiram. Pakiramdam niya'y isang impostor sa sarili niyang mundo. Tumanggap siya ng mga pakikiramay mula sa mga taong hindi na niya kilala, mga ngiting pilit at mga tinging nagtatanong kung sino ang nawawalang anak. Nang matapos ang libing at humupa na ang daloy ng mga bisita, doon lamang sila nagkaroon ng pagkakataong huminga. Isang gabi sa malawak na aklatan ng kanilang mansyon, tinawag siya ni Miguel. Kailangan nating pag-usapan ang habilin ni Papa. Sabi ni Miguel, inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng antigong mesa na gawa sa narra. Umupo si Leo. Pakiramdam niya'y bumalik siya sa pagiging estudyanteng pinapagalitan. Kuya, alam mo namang wala akong alam dyan. Ikaw na ang bahala. Babalik na lang siguro ako sa Tagaytay. Tiningnan siya ni Miguel hindi nang huhusga, kundi may halong pag-unawa. Hindi na ganun kadali yon, Leo. Magkaiba na ang sitwasyon. Binuksan ni Miguel ang folder. Ayon sa huling habilin, tayong dalawa ang tagapagmana ng De Vera Group of Companies. Ako ang uupo bilang chairman. At ikaw, huminto siya sandali. Tila inihahanda si Leo sa susunod na sasabihin, ikaw ang itinalaga bilang bagong president at CEO. Parang nabingi si Leo. Ano, hindi pwede? Kuya, alam mo yan. Ayoko ng corporate world. Ikaw ang sanay dyan. Ikaw ang pinaghandaan para dyan. At gagawin ko pa rin ang trabaho ko, paliwanag ni Miguel. Pero may espesipikong bilin si Papa para sa'yo. Gusto niyang matuto ka. Gusto niyang maranasan mo ang responsibilidad na tinalikuran mo. Ito ang paraan niya para masigurong hindi ka na muling mawawala. Sumandal si Leo. Sa upuan, hinilot ang kanyang sentido. Ang bigat na nararamdaman niya ay lalo pang tumindi. Mula sa pagiging isang simpleng janitor na ang tanging problema ay ang basag niyang puso, ngayon ay pasan niya ang isang buong imperyo. Hindi ko kaya, kuya, mahinan niyang sabi. Tutulungan kita, paniniguro ni Miguel. Hindi kita pababayaan, pero kailangan mong tanggapin. Para kay Papa, para sa pamilya natin. Habang tinitingnan ni Leo ang mga dokumento, isang partikular na pangalan ng kumpanya ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakasulat ito sa ilalim ng listahan ng mga recent acquisitions. Laya Resorts Inc. Napatingin siya kay Miguel. Binili ni Papa ang Laya, tumango si Miguel. Ilang buwan bago siya pumanaw, nakita niya raw ang potensyal nito. Isa ito sa mga huling proyekto niya. He was very excited about it. Isang malamig na agos ang dumaloy sa mga ugat ni Leo. Ang lugar na naging kanyang santuwaryo at impyerno. Ang lugar kung saan niya natagpuan ang kalayaan at kung saan dinurog ang kanyang puso. Pag-aari pala ito ng kanyang ama. Pag-aari na niya ngayon. Biglang nagbago ang lahat sa kanyang isipan. Ang mukha ni Isa na puno ng pangmamaliit. Ang mayabang ng ngiti ni Julian. Ang mga salitang anchor, hindi ka mahiya na iwan ka. Ang sakit na pilit niyang ibinabaon ay muling umakyat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito purong kalungkutan. May halo na itong galit. Isang malamig at matalas na galit. Kung noon ay gusto lang niyang takasan ang lahat, ngayon ay may bago siyang nararamdaman, isang pagnanais na bumalik. Hindi para magmakaawa kundi para maningil. Kuya, sabi ni Leo, ang boses ay nagbago. Mas matatag, mas may diin. Payag na ako. Nagulat si Miguel sa biglaang pagbabago ng desisyon ng kapatid. Sigurado ka, oo. Pero may kondisyon ako, sabi ni Leo. Umupo ng tuwid, ang mga matay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. Ako ang hahawak sa De Vera Group, pero gusto kong personal na pamunuan ang Laya Resorts. That's the smallest company in our portfolio, Leo. Sigurado ka ba, o maring sagot ni Leo. Pero may isa pa akong hiling. Walang sino man sa Laya Resorts ang pwedeng makaalam kung sino ako. Walang anunsyo. Walang press release. Gusto kong manatiling sikreto na ako ang bagong may-ari.
Gusto kong obserbahan ang lahat mula sa malayo. Napakunot ang noo ni Miguel, naguguluhan sa kakaibang hiling ng kapatid, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Ito na ang Leonardo na matagal na niyang hindi nakikita ang liyong may direksyon, kahit pa hindi niya lubos maintindihan kung ano ang direksyong yon. Masusunod, sabi ni Miguel. Mag-a-appoint tayo ng isang acting CEO, isang taong mapagkakatiwalaan natin. Siya ang haharap sa kanila. Ikaw ang kikilos mula sa anino. Ano ba ang binabalak mo, Leo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leo. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na gabi sa labas. Sabi nila, ang pinakamahusay na paraan daw para linisin ang isang lugar. Sabi ni Leo, ang boses ay malamig na parang yelo, ay alamin muna kung nasaan ang lahat ng basura. Nang gabing iyon, hindi na siya ang janitor na tumatakas. Siya na ang bagong may-ari. At ang kanyang unang order of business ay isang malawakang paglilinis. Ang napili ni Leo bilang kanyang acting CEO ay si Attorney David Reyes, isang matalik na kaibigan ng kanilang pamilya at isa sa mga pinakamagagaling na abogado ng De Vera Group. Si David ay nasa mga huling taon ng 40, isang taong hindi madaling basahin tapat at higit sa lahat, marunong magtago ng sikreto. Siya ang magiging mata at tainga ni Leo sa loob ng Laya Resorts. Sa sumunod na buwan, nanatili si Leo sa Maynila, ngunit ang kanyang isip ay nasa Tagaytay. Araw-araw, tumatanggap siya ng mga detalyadong ulat mula kay David, mga financial statement performance review ng mga empleyado, feedback mula sa mga bisita at mga internal memo. Para siyang isang manlalaro ng chess, pinag-aaralan ang bawat piraso sa board bago gumawa ng anumang galaw. Ang pangalan nina Isabel Santos at Julian Cortez ay laging lumalabas sa mga ulat. Pinupuri sila sa kanilang agresibong pamamalakad at pagtaas ng revenue sa F&B department. Ngunit sa likod ng mga numero, may mga napapansin si Leo. May mga reklamo mula sa mga maliliit na supplier tungkol sa biglaang pagpapalit ng kontrata. May mga bulong-bulungan tungkol sa pagbibigay pabor sa ilang mga empleyado. Mga maliliit na bagay, ngunit kapag pinagsama-sama bumubuo ito ng isang larawan ng katiwalian. Isang araw, hindi na nakatiis si Leo. Kailangan niyang makita ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata. Nagmaneho siya papuntang Tagaytay, hindi sakay ng isang mamahaling sasakyan, kundi ng isang lumang pickup truck mula sa kanilang garahe. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt maong at isang baseball cap para itago ang kanyang mukha. Pumarada siya sa isang lugar na hindi gaanong kapansin-pansin, kung saan tanaw niya ang entrance ng resort. Mula sa kanyang sasakyan, pinanood niya ang normal na takbo ng buhay sa Laya. Nakita niya ang pagdating ng isang bagong sports car at mula roon ay bumaba si Julian, akay-akay si Isa. Magkahawak ang kanilang mga kamay, tumatawa, tila sila ang hari at reyna ng kanilang munting kaharian. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Hindi na ito panahon para sa emosyon. Ito ay panahon para sa obserbasyon. Nang makapasok na sila, sa loob nagpasya si Leong maglakad-lakad sa labas ng resort. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na direksyon patungo sa hilera ng mga maliliit na tindahan kung saan madalas bumibili ang mga empleyado. At doon sa harap ng isang tindahan ng mga halaman, nakita niya ito. Si Clara. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko, may hawak na sketchpad at lapis, iginuguhit ang mga bulaklak na nakadisplay. Nakapusod ang kanyang buhok at may ilang hibla na humaharang sa kanyang mukha habang seryoso siyang nagtatrabaho. Napansin ni Leo ang tasang bigay niya na nakapatong sa tabi nito, ginagamit bilang lalagyan ng kanyang mga lapis. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leo. Sa loob ng isang buwan na puno ng mga numero, dokumento at plano ng paghihiganti, ang makita si Clara ay parang isang biglaang pagsikat ng araw sa isang makulimlim na hapon.
Nag-atubili siya. Lalapit ba siya? Makikilala pa kaya siya nito? Sa huli humakbang siya papalapit. Magaling kang mag-drawing. Sabi niya, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Nag-angat ng tingin si Clara. Unay pagtataka ang nakita sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay unti-unting pagkilala. At sa huli, isang mainit na ngiti. Leo. Ikaw pala, sabi niya, isinara ang kanyang sketchpad. Anong ginagawa mo rito? Akala ko. Umalis ka na. Bumibisita lang, sagot ni Leo, umupo sa kabilang dulo ng bangko. Nagbago na ang ihip ng hangin. Tiningnan siya ni Clara. Hindi siya nagtanong tungkol sa kanyang pag-alis o sa kanyang hitsura ngayon. Tila mayroon siyang kakayahang makita ang nasa loob, hindi ang panlabas na anyo. Mukhang mas mabuti ka ngayon. May kakaibang bigat sa mga mata mo dati. Ngayon, may determinasyon. Nagulat si Leo sa kanyang sinabi. Ganoon ba kahalata? Para sa isang artistang sanay, mag-obserba oo nakangiting sabi ni Clara. Pero huwag kang mag-alala, magandang tingnan. Nagkwentuhan sila. Walang mabibigat na paksa. Tungkol sa panahon sa mga bagong halaman sa tindahan sa isang bagong teknik na natutunan ni Clara sa paggawa ng palayok. Sa bawat minuto ng kanilang pag-uusap, nararamdaman ni Leong unti-unting gumagaan ang pasan niya. Ang presensya ni Clara ay payapa. Hindi ito humihingi ng kahit ano. Hindi ito nanghuhusga. Alam mo, sabi ni Leo, yung tasa na binigay mo, dala ko pa rin. Talaga natutuwang tanong ni Clara. Sabi ko naman sa'yo may silbi pa yan. Higit pa sa silbi, pag-amin ni Leo. Naging paalala yon sa akin na kahit gaano kakadumi o kasira, pwede ka pa ring magsimula ulit. Isang makahulugang tinginan ang namagitan sa kanila. Sa mga matang yon, nakita ni Leo ang isang uri ng koneksyon na mas malalim kaysa sa 4 na taon niyang relasyon kay Aisa. Isang koneksyong batay sa pag-unawa, hindi sa ambisyon. Bago sila maghiwalay, may sinabi si Clara. Kung ano man yung misyon na yan na nagpabalik sa'yo dito, mag-iingat ka, Leo. Minsan sa sobrang tutok natin sa paglilinis ng dumi ng iba, hindi natin namamalayan na tayo na pala ang nadudumihan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Leo habang pabalik siya sa kanyang sasakyan. Isang matalinong babala. Pag-upo niya sa driver's seat, tumunog ang kanyang telepono. Si David. Leo, may nakuha akong impormasyon, sabi ni David sa kabilang linya. May isang malaking kontrata para sa food supplies ng resort. Ang nanalo sa bidding ay isang kumpanyang pag-aari ng tiyuhin ni Julian Cortez at base sa mga dokumento, mas mataas ng 15% ang presyo nila kumpara sa dating supplier. Napatango si Leo. Ito na ang simula ng kanilang mga pagkakamali. Hayaan mo lang muna sila, David. Sabi ni Leo, ang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Hayaan nating maghukay sila. Nang maghukay, bigyan natin sila ng sapat na PC para bigtihin ang sarili nila. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa Laya Resorts, sa di kalayuan. Sa tabi niya sa upuan ng pasahero, naroon ang sketchpad na naiwan ni Clara. Kinuha niya ito at sa huling pahina, nakita niya ang isang mabilis na sketch ng kanyang mukha habang sila'y nag-uusap. Sa ilalim nito, may isang salitang nakasulat pag-asa. Ang puso ni Leo, na ilang buwan ng manhid, ay biglang nakaramdam ng dalawang magkasalungat na emosyon, ang malamig na pagnanais para sa hustisya at ang mainit na pagsibol ng isang bagong simula. At sa gitna ng dalawang ito, alam niyang kailangan niyang maging maingat. Dahil tulad ng sabi ni Clara, madaling madumihan sa larong kanyang pinasok. Ang impormasyon tungkol sa kontrata ng food supplies ay simula pa lamang pala. Sa mga sumunod na linggo sa ilalim ng maingat na pagmamanman ni David, isa-isang lumabas ang mga ugat ng kasakiman na itinanim ni na Julian at Isa sa Laya Resorts. Naging tila isang kaharian ang resort na silang dalawa ang nagahari. Ang kapangyarihan ay nalalasing at si Isa, na dati simple at may takot sa Diyos,
ay tuluyan ng nalunod sa agos nito. Leo, may bago tayong report, sabi ni David sa telepono isang umaga, tungkol sa performance evaluation ng mga empleyado para sa mid-year bonus. May mga discrepancy. Anong klaseng discrepancy, tanong ni Leo habang tinitingnan ang kopya ng report sa kanyang laptop. May ilang empleyado na matagal nang magagaling ang performance, biglang bumagsak ang score. At may mga bago yung mga kilalang malapit kay Julian na biglang tumaas ang rating kahit kulang pa sa karanasan. Ang pinakamalala, si Isabel mismo ang pumipirma sa final evaluation, kahit na si Julian bilang operations manager ang dapat gumagawa noon sa kanyang department. Sinasapawan niya ang awtoridad. Nakita ni Leo ang pattern. Tinatanggal nila ang mga posibleng maging hadlang at inilalagay ang kanilang mga sariling tao. Lumilikha sila ng isang network ng mga empleyadong may utang na loob sa kanila mga taong hindi magsasalita laban sa kanilang mga kalakaran. Ang pinakamasakit para kay Leo ay ang pagbabago ni Isa. Hindi na ito ang babaeng tinulungan niyang mag-aral at mangarap. Naging isa siyang taong uhaw sa kapangyarihan. Narinig niya mula sa mga ulat ni David kung paano nito tratuhin ang mga dating kasamahan. Ang mga dating kaibigan niya sa front desk ay inilipat sa ibang department o binigyan ng mga hindi magandang shift. Ang mga utility staff, kabilang na ang mga dating katrabaho ni Leo, ay laging napapagalitan sa maliliit na pagkakamali sa harap ng maraming tao. Siya na dating biktima ng pangmamaliit ay naging ang mismong nangmamaliit. Isang araw, isang partikular na insidente ang nagtulak kay Leo sa kanyang hangganan. Si Aling Nena ang pinakamatandang staff sa laundry department at malapit na kaibigan ng ina ni Leo noon sa resort ay sa pilitang pinag-retire. Ang opisyal na dahilan, redundancy at pagbabawas ng gastos. Ngunit nalaman ni David na ang totoong dahilan ay dahil minsan narinig ni Aling Nena ang pag-uusap ni na Isa at Julian tungkol sa pagtanggap ng regalo mula sa isang supplier ng alak. Nang malaman ito ni Leo, isang klase ng galit na hindi pa niya naramdaman noon ang kumulo sa kanyang loob. Hindi na ito tungkol sa personal na sakit ng puso. Tungkol na ito sa inhustisya. Tungkol na ito sa mga taong walang laban na inaapakan para lamang sa pansariling interes. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang ama sa kanyang mesa. Naalala niya ang huling habilin nito, iprotekta niyo ang pamilya. At para kay Don Ricardo ang pamilya ay hindi lamang silang kadugo. Kasama rito ang bawat empleyadong tapat na naglilingkod sa kanilang kumpanya. Tumayo si Leo. Tapos na ang pagmamasid. Oras na para kumilos. David, sabi niya sa telepono, ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Gusto kong magsimula ka ng isang corporate integrity audit sa Laya Resorts. Isang audit, tanong ni David. Malaking hakbang yan, Leo. Magugulo ang lahat. Iyon mismo ang gusto kong mangyari, sagot ni Leo. Gusto kong magulo. Gusto kong makita kung sino ang mga tatakbo at magtatago. I-hire mo ang pinakamagaling na independent auditing firm. Bigyan mo sila ng access sa lahat-lahat ng kontrata, lahat ng financial records, lahat ng performance evaluation. Sabihin mo sa management ng Laya na ito ay isang standard procedure na ipinag-utos ng bagong may-ari para masiguro ang smooth transition. Paano sina Julian at Isabel? Sila ang pinaka-target nito pero hindi nila dapat mahalata. Dapat magmukha itong isang proseso na ginagawa sa lahat. Gusto kong makita kung paano sila kikilos sa ilalim ng pressure. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong gumawa ng mas marami pang pagkakamali habang sinusubukan nilang pagtakpan ang mga nauna na. Mayroong sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si David. Naiintindihan ko. Sisimulan ko na ang proseso. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Leo sa balkonahe ng kanyang opisina. Tanaw mula roon ang buong syudad ng Maynila. Dati kinasusuklaman niya ang tanawing ito, isang gubat ng bakal at salamin na sumisimbolo sa buhay na kanyang tinalikuran. Ngunit ngayon,
Iba na ang kanyang nakikita. Nakikita niya ito bilang isang larangan ng digmaan. At siya na dating nagtatago ay handa nang pumasok sa laban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ng sketch ni Clara. Pag-asa. Mag-iingat ako, Clara, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi ako magpapadala sa galit. Gagawin ko ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong tinapakan nila. Ang ugat ng kasakiman ay malalim na, ngunit determinado si Leong bunutin ito, kahit pa nangangahulugan ito ng pagguho ng buong hardin. Dahil minsan, kailangan mong sirain ang luma para makapagtanim ng bago. Ang anunsyo tungkol sa corporate integrity audit ay bumagsak na parang isang biglaang pagkulog sa isang maaliwalas na araw sa Laya Resorts. Para sa karamihan ng mga empleyado, isa lang itong abala, isang dagdag na proseso na kailangang pagdaanan. Ngunit para kina Isabel at Julian, ito ay isang deklarasyon ng giyera kahit hindi pa nila alam kung sino ang kalaban. Ang team ng mga auditor mula sa isang kilalang firm sa Makati ay dumating na tila mga multo, tahimik profesional, at ang kanilang mga mata ay hindi lumalampas sa mga numero at dokumento. Nag-set up sila ng isang pansamantalang opisina sa isa sa mga conference room at mula doon, nagsimula silang humiling ng mga papeles, mga ledger, purchase order, payroll, evaluation sheets, lahat ng nagpapatakbo sa makinarya ng resort. Sa unang linggo, sinubukan ni Isa at Julian na magpakita ng kumpiyansa. Standard procedure lang yan, sabi ni Julian kay Isa. Habang nagkakape sila sa kanyang opisina, ang pinto ay nakasarado. Ganyan talaga kapag may bagong may-ari. Gusto lang nilang ipakita kung sino ang boss. Pero bakit kailangan ng independent firm? Hindi ba't may internal audit team naman tayo? Nag-aalalang tanong ni Isa, hindi mapakali, sa kanyang upuan. Para magmukhang transparent. Palabas lang yan, Isa. Relax paniniguro ni Julian. Kahit sa sarili niya ay nararamdaman na niya ang unti-unting paghigpit ng lubid. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang kanilang pagiging kalmado ay napalitan ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang mga auditor ay metikuloso. Bawat maliit na detalye ay kanilang napapansin. Miss Santos, sabi ng lead auditor, isang babaeng nasa edad 50 na may matalas na tingin. Pwede niyo bang ipaliwanag kung bakit ang kontrata para sa bagong laundry service ay hindi dumaan sa standard bidding process? Iyon po ay isang emergency procurement. Biglang nag-breakdown ang mga luma nating makina, mabilis na palusot ni Isa. Tiningnan siya ng auditor sa ibabaw ng kanyang salamin. Ngunit base sa maintenance records, nakaschedule pa for preventive maintenance ang mga makina. Walang indikasyon ng breakdown. At ang may-ari ng bagong laundry service ay pinsan ninyo, tama po ba namutla si Isa? Hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang kanilang pagsisiyasat. Ang pressure ay nagsimulang maghasik ng pag-aalinlangan sa pagitan nilang dalawa. Ang kanilang mga power meetings ay naging mga sesyon ng pagtuturuan. Sinabi ko na sa'yo na masyadong halata. Yung sa laundry service, sigaw ni Julian isang gabi sa parking lot, tinitiyak na walang nakakarinig sa kanila. Ang simple ng usapan, isa maliliit na bagay lang muna. Ako pa talaga ang may kasalanan. Ganting sigaw ni Isa. Ikaw itong nagpumilit na ipasok ang kumpanya ng tiyuhin mo. Para sa food supplies, mas malaki ang butas noon kaysa sa akin. At least ang sa akin, dumaan sa bidding, kahit paluto na sumbat ni Julian. Ang sayo ni walang papeles. Ang kanilang samahan na binuo sa ambisyon at pagnanasa ay unti-unti nang kinakain ng takot. Ang dating paghanga ni Isa kay Julian ay napapalitan ng pagdududa. Ang dating pagtingin ni Julian kay Isa bilang isang asset ay nagiging isang pabigat. Nagsimula silang kumilos ng padalos-dalos. Sinubukan ni Isa na gamitin ang kanyang posisyon para utusan ng ilang staff sa accounting na ayusin ang ilang mga resibo. Ngunit ang mga staff na natatakot sa mga auditor
ay tahimik na nag-report nito sa team ni David Reyes. Sinubukan namang kausapin ni Julian ang isa sa mga junior auditor, inalok ito ng bakasyon grande sa isa sa mga pinakamahal na suite ng resort. Ang alok ay magalang na tinanggihan at maingat na itinala sa logbook ng auditor. Bawat galaw nila ay nag-iiwan ng bakas. Bawat pagtatangkang magtakip ay lalo lang nagbubukas ng mas malaking butas. Ang mga empleyado ay hindi bulag. Nararamdaman nila ang tensyon. Ang dating kinatatakutang power couple ay madalas na ngayong nakikitang nag-aaway ng pabulong sa mga sulok. Ang kanilang mga ngiti ay pilit at ang kanilang mga utos ay may bahid ng desperasyon. Ang bulungan sa mga pantry at hallways ay lumalakas. May mali. Malapit na silang bumagsak. Isang hapon sa gitna ng kaguluhan, muling nag-cruise ang landas ni Leo at Isa. Naglilinis si Leo sa isang pasilyo nang biglang lumabas si Isa mula sa isang conference room. Ang muka ay gusot at halatang kagagaling lang sa isang mahirap na pagtatanong. Nagkatitigan sila. Sa isang saglit nakita ni Leo ang dating Isa, ang babaeng pagod-takot at nag-iisa. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng galit nang makita siya. Anong tinitingin-tingin mo, mataray niyang tanong. Masaya ka na ba? Na nagkakagulo ang lahat, hindi sumagot si Leo. Patuloy lang siya sa pagmumop. Kasalanan mo to, no akusa niya lumalapit. Mula nang bumalik ka, nagkandaletse-letse na. Baka ikaw ang nagsumbong sa mga auditor para makaganti ka. Itinigil ni Leo ang kanyang ginagawa at humarap dito ang mga matay kalmado ngunit malamig. Bakit ako magsusumbong? Isa, mayroon ba akong dapat isumbong? Ang simpleng tanong na yon ay sumampal kay Isa ng mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Natigilan siya. Walang maisagot. Dahil sa tanong na yon, inamin na rin niyang mayroon nga siyang itinatago. Tumalikod si Isa at naglakad palayo. Ang mga balikat ay nanlulumo. Pinanood siya ni Leo. Walang saya sa kanyang puso. Tanging isang mapait na pakiramdam ng tagumpay. Ang binhi ng pag-alinlangan na kanyang itinanim ay nagsisimula ng mamunga at alam niyang malapit na ang panahon ng pag-aani. Ang kailangan na lang ay isang huling kaganapan, isang entablado, kung saan malalantad ang lahat. At mayroon na siyang naiisip na perpektong entablado, ang darating na Annual Employee Recognition Night. Ang gabi ng parangal ay magiging gabi ng paghuhukom. Ang Grand Ballroom ng Laya Resorts ay napuno ng glitz at glamour. Ang tema ng Annual Employee Recognition Night ay an evening of stars at lahat ay nagbihis para sa okasyon. Ang mga lalaki ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang barong o suit at ang mga babae ay nagniningning sa kani-kanilang mga gown. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain at isang nerbiyosong pananabik. Sa isang sulok malapit sa service door, tahimik na nakatayo si Leo. Hindi bilang janitor, ngunit hindi pa rin bilang CEO. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na suit na bigay ng kanyang kuya, walang anumang palamuti. Tila isa lamang siyang ordinaryong panauhin. Tanging si David Reyes at ang ilang pinagkakatiwalaang security personnel ang nakakaalam ng kanyang tunay na gagawin ngayong gabi. Pinagmamasdan niya ang lahat mula sa dilim. Sa presidential table, nakaupo sina Isabel at Julian. Si Julian ay mukhang kampante sa kanyang mamahaling suit, ngunit ang paraan ng pagtapik ng kanyang mga daliri sa mesa ay nagpapakita ng kanyang kaba. Si Isa, sa kabilang banda, ay isang larawan ng pekeng karilagan. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang gown, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata na malikot na lumilibot sa paligid, tila naghahanap ng mga posibleng banta. Ang audit ay pansamantalang itinigil para sa gabing iyon, ngunit ang anino nito ay nananatiling nakabantay sa kanila. Nagsimula ang programa. Mga talumpati, mga parangal para sa mga
empleyadong may mahabang serbisyo, mga masayang tawanan. Para sa lahat ito ay isang gabi ng selebrasyon. Para kay Leo ito, ang kalmadong dagat bago ang paparating na bagyo. Pagkatapos ng parangal para sa Employee of the Year, umakyat sa entablado si Attorney David Reyes, ang acting CEO. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang karangalan na makasama kayo ngayong gabi para ipagdiwang ang inyong dedikasyon at sipag. Ngunit bago nating ipagpatuloy ang kasiyahan, mayroon kaming isang napakahalagang anunsyo. Biglang tumahimik ang lahat. Tulad ng alam ninyo, ang Laya Resorts ay nasa ilalim ng isang bagong pamunuan. Isang pamunuan na may iisang layunin, ang itaguyod ang integridad, katapatan at kahusayan. At ngayong gabi, nais naming formal na ipakilala sa inyo ang taong nasa likod ng bagong direksyong ito. Ang tunay na may-ari at CEO ng Laya Resorts Inc. Lahat ng mata ay nakatuon sa entablado. Maging sina Isa at Julian ay napainat ng leeg, nag-aabang kung sino ang makapangyarihang tao na haharap sa kanila. Mga kasama, pagpapatuloy ni David, please welcome Mr. Leonardo de Vera. Mula sa anino sa gilid ng entablado, lumakad si Leo patungo sa liwanag. Ang reaksyon sa ballroom ay isang alon ng pagkabigla. Una, isang kolektibong paghinga. Pagkatapos mga bulungan. Sino yan? Parang pamilyar siya. Teka, hindi ba't? Para kina Isa at Julian, ang pagkabigla ay hindi isang alon. Ito ay isang tsunami. Si Isa ay napahawak sa mesa, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay na para bang nakakita siya ng multo. Si Julian ay napanganga, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ang janitor, ang kawawang janitor na kanilang nilait at tinapakan. Nakatayo ngayon sa entablado, hindi bilang isang tagalinis, kundi bilang kanilang pinakamataas na pinuno. Ang buong mundo nila ay gumuho sa isang iglap. Kalmadong kinuha ni Leo ang mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng mga empleyado, mga mukha ng pagkalito, pagtataka, at para sa ilan unti-unting pagkaunawa. Magandang gabi, sabi niya, ang kanyang boses na dati mahina at laging nagpapaumanhin ay ngayon puno ng awtoridad. Marahil marami sa inyo ang naguguluhan. Oo, ako nga. Ako si Leo, ang janitor, na kasama ninyong naglilinis ng mga sahig at nagtatapon ng basura sa loob ng 4 na taon. Tumingin siya ng diretso sa mesa kung nasaan sina Isa at Julian. Sa loob ng 4 na taong yon, marami akong nakita. Nakita ko ang inyong sipag. Nakita ko ang inyong pagmamahal sa resort na ito. Ngunit nakita ko rin ang mga bagay na hindi dapat nangyayari. Nakita ko kung paano inaabuso ang kapangyarihan. Nakita ko kung paano tinatapakan ang maliliit para lang umangat ang iilan. Nag-signal si Leo sa technical booth. Biglang bumaba ang isang malaking projector screen sa likod niya. Ang integridad audit na isinagawa natin ay hindi lang tungkol sa mga numero, pagpapatuloy ni Leo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya, ang peking bidding para sa food supplies na may malinaw na koneksyon sa tiyuhin ni Julian. Ang questionableng kontrata sa laundry service na pag-aari ng pinsan ni Isa. Ang mga binagong performance evaluation na nagpapakita kung paano ibinagsak ang mga deserving at itinaas ang mga hindi. Ang testimonya ng staff mula sa accounting at ng junior auditor na sinubukan nilang suhulan. Ang bawat ebidensya ay isang pako na lalong nagbaon kina Isa at Julian sa kanilang kinauupuan. Ang bulungan sa ballroom ay napalitan ng mga buntong hininga ng pagkagalit at pagkadismaya. Ang kasakiman ay parang sakit, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa dalawa. At kapag hindi ito ginamot, kakalat ito at sisirain ang buong katawan. Ang Laya Resorts ay may sakit. At ngayong gabi, sisimulan natin ang paggamot. Hindi totoo yan, biglang sigaw ni Julian. Tumayo, ang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Personal na atake lang yan.
Galit siya sa amin dahil sa personal naming relasyon ni Isa, nagseselos siya. Tumingin si Leo kay Julian hindi galit, kundi may halong awa. Personal. Tingnan natin, Mr. Cortez. Isang bagong dokumento ang lumabas sa screen. Ang report tungkol sa sapilitang pagreretiro kay Aling Nena. At sa ilalim nito, isang audio recording. Ang boses ni Aling Nena na nanginginig habang ikinukwento ang kanyang narinig na pag-uusap tungkol sa suhol. Ang panloloko sa kumpanya ay isang bagay. Sabi ni Leo, ang boses ay lalong tumigas. Pero ang manira ng buhay ng isang tapat na empleyado na naglingkod ng 30 taon para lang pagtakpan ang inyong kasalanan. Iyan ay hindi na mapapatawad. Doon na tuluyang bumagsak si Isa. Napahagulhol siya, ang kanyang muka ay ibinaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang magarang gown ay tila isang kostiyum sa isang trahedya. Security mahinahong utos ni Leo. 2 guard ang lumapit sa presidential table. Mr. Cortez, Miss Santos, please come with us. Hindi na pumalag si Julian. Ang kanyang kayabangan ay ganap ng naglaho na palitan ng isang basag na itsura ng pagkatalo. Habang inaalalayan sila palabas na patingin si Isa kay Leo sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pagmamakaawa at ang tanong na, bakit? Sumagot ang mga mata ni Leo ng walang salita dahil ito ang nararapat. Nang mawala na sila sa ballroom, muling humarap si Leo sa mga empleyado. Ang katahimikan ay mabigat. Alam kong nakakagulat ang gabing ito, sabi niya. Ngunit kailangan itong mangyari. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng isang bagong simula. Isang simula na nakabatay sa respeto, katapatan at pagpapahalaga sa bawat isa, anuman ang ating posisyon. Mula sa janitor hanggang sa CEO, lahat tayo ay parte ng iisang pamilya. At sa pamilyang ito, walang lugar para sa mga manloloko. Dahan-dahan isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong ballroom ay umalingaw-ngaw sa palakpakan. Hindi ito palakpak ng paghanga sa isang CEO. Ito ay palakpak ng respeto para kay Leo, ang taong nagpakita sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa paninindigan sa tama. Ang gabi ng katotohanan ay tapos na. Ang paglilinis ay nagsimula na. Ang gabi ng katotohanan ay naging alamat sa Laya Resorts. Ang kwento ni Leo, ang janitor, na naging CEO, ay kumalat na parang apoy, hindi lang sa loob ng resort, kundi pati na rin sa buong industriya. Ngunit para kay Leo, ang gabing iyon ay hindi isang pagtatapos, kundi isang mahirap, ngunit kinakailangang simula. Ang mga sumunod na buwan ay nakatuon sa paghilom at pagbabago. Sina Isabel at Julian ay hindi lang tinanggal sa trabaho, hinarap din nila ang mga kaukulang kasong sibil at kriminal para sa pandaraya. Napilitan silang ibenta ang kanilang mga ari-arian para mabayaran ang danyo sa kumpanya. Ang kanilang mga pangalan na dati kinikilala sa industriya ay naging simbolo ng kasakiman at kahihiyan. Si Aling Nena ay muling ibinalik sa kanyang pwesto, hindi bilang laundry staff, kundi bilang consultant para sa bagong Employee Welfare Committee na binuo ni Leo. Ang lahat ng empleyadong naapektuhan ng mga maling patakaran ni Isa at Julian ay binigyan ng hustisya. Ang kultura ng takot ay unti-unting napalitan ng kultura ng bukas na komunikasyon at respeto. Si Leo, sa tulong ni Miguel at David, ay napatunayang isang leader na may puso at prinsipyo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, sa propesyon, may isang bahagi pa rin sa buhay ni Leo na kailangan niyang ayusin ang kanyang personal na hardin. Isang maaliwalas na Sabado ng hapon, ilang buwan. Matapos ang lahat ng kaguluhan, nagmaneho si Leo papunta sa maliit na pottery workshop ni Clara. Hindi na siya nakasuot ng suit o ng uniforme ng janitor. Isa lamang siyang simpleng lalaki na nakasuot ng puting t-shirt at maong dala-dala ang isang maliit na halaman na may mga usbong pa lamang.
Naabutan niya si Clara sa likod bahay ng workshop. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik habang humuhulma ng isang malaking banga sa kanyang pottery wheel. Napangiti ito nang makita siya. CEO Leo na padalaw kapabiro niyang sabi, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Leo lang sagot niya lumapit at inilapag ang halaman sa isang mesa. Para sa sayo, bilang pasasalamat. Para saan tanong ni Clara, pinunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Para sa lahat, sabi ni Leo. Para sa tasa. Para sa paalala na may halaga ang mga lamat. Sa gitna ng lahat ng plano ko, ang mga salita mo ang laging nagpapaalala sa akin na manatili sa tama. Umupo si Leo sa isang bangko sa tapat niya at pinanood siyang magtrabaho. Ang ritmikong pag-ikot ng gulong at ang dahan-dahang pag-angat ng luwad sa mga kamay ni Clara ay may dalang kapayapaan. Nalaman ko ang nangyari. Sabi ni Clara, ang boses ay mahinahon. Maraming humanga sa'yo, pero ang tanong ko ay, kumusta ka na talaga? Ito ang tanong na walang sino man ang naglakas loob na itanong sa kanya. Tiningnan siya ng lahat bilang isang bayani, isang tagapagligtas. Tanging si Clara ang tumingin sa kanya bilang si Leo ang tao. Huminga ng malalim si Leo. Pagod. Pero sa unang pagkakataon pakiramdam ko, buo ako. Parang natanggal ang isang malaking tinik na matagal nang nakabara sa dibdib ko. Masakit pa rin ba? Yung tungkol sa kanya maingat na tanong ni Clara. Umiling si Leo. Wala na ang sakit. Awa siguro. Sayang. Sayang dahil pinili niya ang isang hardin na gawa sa ginto na walang tumutubong halaman kaysa sa isang simpleng lupa na pwede sanang pagtaniman. Pero tapos na yon. Nagpatuloy sa pag-ikot ang gulong. Katahimikan. Ikaw sabi ni Leo. Ikaw ba anong kwento ng mga lamat mo? Ngumiti si Clara. Isang nangiting may dalang lungkot ngunit puno ng pagtanggap. Marami. Isang pangarap na maging pintor sa syudad na hindi natupad. Isang pamilyang hindi naniwala sa sining. Isang pusong minsan na ring nagmahal at nasaktan. Itinigil niya ang gulong at tiningnan ang kanyang nabuong banga. Pero tulad nitong luwad hinulma ako ng mga kamay ng karanasan. Hindi perpekto, pero matatag. Tumayo si Leo at lumapit sa kanya. Dahan-dahan kumuha siya ng isang piraso ng luwad. Ginaya niya ang ginagawa ni Clara. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi sanay. Ang nabuo niya ay isang maliit at tabinging mangkok. Pangit sabi niya, natawa sa sariling gawa. Kinuha ito ni Clara. Hinaplos niya ang mga gilid nito. Hindi siya pangit. Ito si Leo. Medyo magulo, medyo hindi pantay pero may puso. Kailangan lang ng konting gabay. Kinuha niya ang kamay ni Leo at inilagay ito sa ibabaw ng luwad sa gulong. Ang kanyang mga kamay ay ipinatong niya sa ibabaw ng mga kamay ni Leo. Isang kamay na malambot at malikhain sa ibabaw ng isang kamay na magaspang at sanay sa pagkayod. Ganito bulong niya. Sabay nilang pinaikot ang gulong. Sabay nilang hinulma ang luwad. At sa ilalim ng kanilang pinagsanib na mga kamay, isang bago at mas magandang hugis ang unti-unting nabuo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa pagkakataong yon walang salitang namutawi, tanging isang pag-unawa na mas malalim pa sa anumang salita. Mahirap magtanim mag-isa, sabi ni Leo, ang boses ay halos pabulong. Alam ko, sagot ni Clara, ang kanyang nangiti ay kasing init ng papalubog na araw. Clara, sabi ni Leo, gusto mo bang tulungan akong magtanim ng isang bagong hardin? Hindi agad sumagot si Clara. Sa halip mas hinigpitan niya ang hawak sa kanilang mga kamay na nasa ibabaw ng luwad. At sa kilos na yon sa gitna ng amoy ng lupa at ng pangako ng isang bagong simula, natagpuan ni Leo ang kanyang tunay na sagot. Ang paglilinis ay tapos na. Ang pagtatanim ay ngayon pa lang magsisimula.